Nirereklamo nga ngayon ang PBA All-Star na mangyayari sa Bacolod sa 2024 dahil ayon nga sa mga report ay mukhang hindi na nga daw balanse ang PBA All-Star ngayon. Ang nirereklamo kasi ngayon ay bakit daw yung nakapasok sa PBA All-Star ay pawang galing na lamang lahat sa SMC at wala nga daw nakapasok sa independent team para daw sana maging balanse ang PBA All-Star sa Bacolod. At ayon kasi sa mga report, yung top 10 ay galing talaga sa Barangay Ginebra, kung hindi naman ay sa San Miguel Beermen. At kung atin niyang titignan itong top 10 sa PBA All-Star voting, majority nga ay galing sa Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Number 1 nga dyan si Japet Aguilar, number 2 Scotty Thompson, number 3 Christian Stan Hardinger, number 4 LA Tenorio, number 5 Jamie Malonzo, number 6 Abay Junmar Pajardo, number 7 itong si Maverick Ahan Misi, number 8 Stanley Pringle, number 9 si CJ Perez, at ito lang ang nag-iisang independent team, si Arvin Tolentino ang pang-10. Pero alam din nating lahat na itong ang si Arvin Tolentino ay bago pa siya matrade sa Northport ay galing ito sa SMC sa Barangay Ginebra. Kaya naman lumalabas ay puro na lang SMC ang nakapasok sa top 10 ng PBA All-Star voting. Kaya naman marami nga nagrereklamo, paano naman daw yung mga star player ng mga independent team na wala na raw pagkakataon na makapasok sa PBA All-Star dahil majority nga daw ng mga nakakapasok ay galing sa SMC at wala na raw chance yung mga independent team sa PBA. Dito kasi sa PBA All-Star voting sa may top 30, halos majority nga ay SMC at kakaunti na lamang ang galing sa MVP group at gayon na rin sa mga independent team sa PBA. Ngunit kahit nga anong reklamo ang gawin patungkol nga sa PBA All-Star ay wala rin nga magagawa dahil ang may hawak nga ng mga boto at kapangyarihan walang iba kundi ang mga fans na bumoboto sa kani-kanilang mga favorite PBA All-Star na gusto nilang makapasok sa PBA All-Star sa Bacolod. At kahit nga itong si Nards Pinto ay pinuputak din na ng reklamo. Bakit daw nakapasok sa PBA All-Star? Malakas lang daw dahil naglalaro sa Barangay Ginebra. Kung atin kasing titignan ng stats ni Nards Pinto sa PBA, dito nga ay makikita natin na halos wala nga siyang stats. Dito nga sa may mismong website ng PBA, dito nga makikita natin puro 0-0 ang stats ni Nards Pinto. Kaya naman marami ang nagtataka bakit siya nakapasok sa PBA All-Star. At dito nga ay makikita natin sa may PBA All-Star voting na pang 16 pa nga itong si Nards Pinto at meron nga siyang boto na 9,038. Tinalo niya pa itong si Mark Barroca at gayon na rin itong si Jason Castro. Kasama din dyan si Terence Romeo at itong si James Yap ay tinalo nga lahat ni Nards Pinto sa botohan. Ang sabi nga sa mga reklamo, 85% Barangay Ginebra, 5% San Miguel Beermen, 5% Jason Castro talk in text, 3% Magnolia fans at 2% every other team's fans. At ito nga yung reklamo kay Nards Pinto. Sabi nga dito, so when guys like Nards Pinto start leading the All-Star voting compared to Jason Castro, James Yap and the like, take the surprise out of your boys. No offense to Nards Pinto, he's a great player but is nowhere near what we all understand to be All-Star status, especially compared to the likes of Jason Castro, James Yap and Terence Romeo. Ito pa nga yung sinabi niya, he's also not as must-see TV compared to Richie Rivero, Jeremiah Gray or Gio Holalon. 3 guys, he's also ahead of in All-Star voting. So ayan nga yung mga reklamo kay Nards Pinto. Marami pa nga yan na talaga namang hindi nga sila makapaniwala na leading pa nga itong si Nards Pinto compared nga sa mga ibang All-Star player sa PBA. Ngunit gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit nga magreklamo pa ng magreklamo ay wala ngang magagawa dahil lang may kapangyarihan sa PBA All-Star voting ang mga fans na bumoboto sa kani-kanilang mga manok sa PBA All-Star. Mababago nga lang ang lahat kung iibahin ni Commissioner Willie Marcial ang PBA All-Star format at kung magbabase na lamang sa mga stats ng mga players at sila nga ang makakapasok sa PBA All-Star.